Suspendido ang EDSA rehabilitation na nakatakdasan ng simulan ngayong Semana Santa ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. At kaugnay niyan, kausapin natin mismo ang kalihim. Magandang umaga, Secretary Bonoan, at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Opo, ano po yung mga dahilan kung bakit sinuspindi yung EDSA rehab? May nakita po ba kayong problema? Well, hindi naman problema, Rafi. Actually, ang natin dito, nag-adjust lang kami ng schedule because of the upcoming Asian conference dito sa Pilipinas in 2026. And plus, of course, yung tinignan din namin yung mga activities natin ngayon, including Holy Week and yung sa elections, no? So anyway, I think itutuloy naman natin yung EDSA rehabilitation but i-adjust lang namin hanggang siguro sa May 15 na kami magsisimula. Pero hindi ba para tamang-tama hindi naman masyadong maabala yung mga traffic movement natin dito sa Holy Week at saka sa elections. Okay. Kailan po yung target na masimulan yung EDSA rehab at hindi ba mas maganda sana kung Holy Week dahil mas konti supposedly yung trapiko, yung mga dumadaan sa ating mga kalsada? Marami kasi nagbibiyahe actually during Holy Week pa. Kasi kaya hindi namin we just want to disturb so much yung mga traffic. Especially nagmamadali lahat yung mga tao during Holy Week. So, the only na nakikita namin sana is actually sa Huwebes Santo hanggang Linggo. Pero I think, again, marami rin nagbibiyahe. So, minabuti na namin na i-postpone na lang muna namin hanggang matapos ang eleksyon ng siguro. Sa May 15 kami naka-schedule magsisimula. Opo. Still, meron po mga road repairs na isasagawa ang DPWH. Paano po masisiguro na matatapos ito pagkatapos ng Semana Santa? Matatapos ito because actually most of the kwan dito is actually yung mga pavement rehab lang naman ito, yung mga overlay at saka magdadagdag lang ng mga asfalto sa mga deteriorated sections dito sa Metro Manila. So, it's not going to be very trabaho ito. So, madali lang ito. Okay. Bukod po sa mga kalsada dito sa Metro Manila, kumusta naman po yung mga road repairs sa mga paprobinsya naman? Gaya po sa Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur. Nagkaroon po ng traffic noon. Hindi, inaabot ng siyam-siyam yung biyahe dahil sa nasirang kalsada. Totoo yan, Rafi. Well, let me say na mula pa nung 2 weeks ago, nagsimula kami dito sa mga Lakbay Alalay program namin at tinignan namin yung mga lahat ng national roads na dapat maayos yung kondisyon ng mga national roads natin all over the country. Kaya lang, sinabi mo nga, itong Andaya Highway, may talagang problema namin mula pa nung tuloy-tuloy yung pag-ulan nung mula December hanggang February. So marami yung medyo nag-deteriorate na mga sections dyan. But anyway, talagang posposan din naman namin na ginagawa. At nandun lahat yung mga tao namin to extend assistance kung kailangan naman. At saka kailangan kasama namin yung mga local governments actually to manage the traffic along yung sa Andaya Highway. Andaya Highway is just a shortcut dapat. Pero yung kalsada naman namin na galing yung Maharlika Highway na papunta ng Camarines Norte, papunta Camarines Sur, okay na naman yun. Okay. Traffic, so pwede naman nila yung alternate road na gagamitin. Ano bang problema dun sa Andaya Highway? Yung location po ba mismo? Yung lupa dun sa area? Ano yung nagiging problema rito? Well, ang Andaya Highway, alam mo naman, itong Andaya Highway actually may mga technical problems simula pa nito na medyo mayroong undercurrent water sa ibaba kaya hindi maayos-ayos yata yung panito. So in fact, tinitingnan namin kung ano yung permanent solution yan sa Andaya Highway at this time. So engineering intervention talaga yung kailangan. May update po ba tayo sa Gumuhong Santa Maria Cabagan Bridge? Paano po yung mga babiyahe ngayong Semana Santa sa bahaging yun ng Isabela?
Well, yung Kabagan Bridge, dati-dati na meron naman alternate bridge pa sa ibaba niyan. Hindi pa naman naalis. So, yun pa rin ang ginagamit nila ngayon. Dahil nagkaberya ngayong dapat yung bagong tulay. So, nandoon pa naman yung old bridge sa ibaba. So, yun pa rin ang ginagamit. In the meantime, yung investigations namin na ginagawa ay matatapos kami siguro to by April 15. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Okay, salamat din po sa ating lahat. Salamat po si DPWH Secretary Manny Bonoan.